At ayun na nga, kakawin ko lang galing sa trabaho, naabutan ko nga si Mrs. na naglalaban ng mga damit namin. At dahil nga hindi naman ako gaanong pagod sa trabaho, naisipan ko siyang tulungan sa iba pang gawaing bahay para makabawas man lang sa pagod niya. Dahil alam ko pagod na rin siya sa pag-aalaga ng anak namin maghapon. At dito nga halos nag-focus lang ako sa right side ng video dahil nga ito yung isa sa pinaka magulong part or pinaka maduming part ng bahay namin ngayon. Kaya kung makikita nyo sa video halos lahat ng nililingkod ko or nililinis ko is bandang right side lang. Usually ginagawa namin to once or twice a week. Kapag hindi gaano busy sa work is ginagawa namin to twice a week. Pero kung medyo busy, daming gawain, at least once a week, every weekend. Usually ginagawa namin din to before kami pupunta kalatito doon sa kabila. So bago kami umalis ng bahay, kailangan nakapaglinis muna kami bago kami pumunta doon mag relax or makipagkwentuhan. So mapapansin nyo dito, dalawang parte lang ng bahay yung nilinis namin na halos. Dahil nga bago itong araw na to is kakalinis lang din namin ng ibang parte ng bahay. Like kusina, kwarto, CR. So may pinakamadalas nga kami linisin, ito yung sala at dining area dahil dito lagi umiikot yung anak namin, dito naglalaro, dito naghahagi sa mga laruan. At yung labas din, siyempre hindi natin kontrolado yung dumi dyan sa labas, yung hangin, napapadpad yung mga dumi banda rito sa harapan ng bahay, yung mga dahon, mga pinagbalatan ng cereal, pagkain ng mga bata, mga ganun.
Dito nga pagkatapos ko maglinis ng sala, pagkatapos ko mag-mop, eh, inutusan nga ako ni Mrs. na bumili ng rekado para sa buro na lulutuin niya. Lang ate, maliit. Please. Please. Lang ako. Kamatis ate, magkano yan? Sige po, sinarin. Sama na to. Sibuyas, bawang, luya. Betchin. May betchin po kaya? Sana din po. Eto po. Thank you po. Dito nga pagkatapos kong bumili ng pangrekado sa buro, eh tumuloy na ulit ako sa paglilinis dito naman sa labas ng bahay. At muntik pa nga akong madulas. At nung tuluyan na nga ako matapos maglinis, sakto naluto na rin itong burong niluto ni Mrs. At tinatingin sa akin kung ano nga bang lasa.
At para i-describe sa inyo kung ano nga ba naging lasa ng buro ni Mrs. A, masasabi ko lang hindi siya yung mabahong buro, hindi rin siya yung malangsang buro. Malinamnam yung pagkakagawa ni Mrs. dito. Hindi ko alam kung sa pagkakagawa ba ng buro kaya hindi siya mabaho, o dahil na lang din talaga sa diskarte ng pagkakaluto. Shoutout na nga rin pala sa nagbigay ng buro na to sa pinsan namin, kaya Ate Ann. Sana mapanood mo tong video na to. At ito nga niready ko na yung mga gamit ng anak ko. Tulad ng gatas, tubig, diaper at ilang pamalit na damit. Dahil nga pupunta kami dun sa kabila kala dito. Kita ka nga. Dito nga nakarating na nga kami sa lugar nila dito. Ay, nakita mo na naman. At madalas dito kami tumatambay sa kubo na to, lalo kapag wala si Uncle ko. Dahil nga dito gusto naglalaro ng anak ko. Muya, tumaob ka dyan. Tumikit ka. Ano siya, oh? At dito nga hindi ko na naipakita na dumating si tita ako, may dala siyang pansit, niluto niya. Bigay niya sa amin. Merienda daw namin. At dahil nga kakakain lang namin, busog pa kami bago kami pumunta dito. Ang ginawa ko, tinakpan ko muna ulit at nilagay ko sa taas. Kamong magpagagalitan siya. Oo, yun nga kinakatakot niya. Kaya natakot na takot kami. At kanina nga daw nakakawala yung lalaking bibi ni Tito sa kulungan. At ito nga napunta pala sa kapitbahay. Puti nilang mabait tong kapitbahay. At ito nga hinuli nila. At sinuli doon sa bahay ni Tito. At kung maaga lang sana kami nakarating dito ulit dito. At kung maganda yung panahon paano ko rin sana bawasan yung kalat dito or linisin yung banda doon. Kaso nga pangit yung panahon at anong oras na rin kami natapos maglinis sa bahay, kaya nisip ko na sa susunod na araw na lang. Maya maya nga lang dumilim na at biglang may lumabas sa tao mula sa kadiliman. Ay si Kuya Gary pala. At ito may daladala nga siyang pulutan, tapa pala para sa mahabang kwentuhan. At ito, dito ko na nga lang din napansin na may daladala rin pala siyang papakol. Kasabay nito hinahanda na nga ni Tito yung paglulutuan nitong papakol at tapa. Binuksan yung kawali at maya maya lang nung uminit na yung matika isinalang na rin ni Tito itong tapa. Sabay nga sa panonood ko sa pagluluto ni Tito pinaghanda pala nitong pinsan namin ng kape si ate niya na siyang misis ko. Saktong paglingon ko nga luto na rin pala itong pulutan. Tapa para sa mahabang kwentuhan. At dahil nga kwentong-kwento na ako dadalhin ko na to roon para masimulan na ang kwentuhan. Kaya nga kung gusto niyo ng kwentuhan sabihan niyo lang ako Grabe yung mga kwentuhan dito Nagdadala ng tapa at papakol. Saan ka ba, di ba?
At dito nga, tinanong ko yung kakwentuhan ko kung ano ba naging lasa ng tapa. Ano sabi mo kay Gar? Sarap. Medyo ano siya, no? Masim-masim. Ito naman talaga yung mga ano, di ba? Mga tapa. At ito nga, nagtanong na nga rin si tita kung ano ba naging lasa. Ito kasi yung nakakalam ng mga luto sa amin na ganito. Ganun ginagawin nyo yan sa apoy, hindi yan mas pwede matagal. Nasa yan. Kasi ano, Lasang tapa. sarap. Ay, ang bango. Ang sarap. Ano? Masarap to sa kanin. Hindi ko na doon. Kain ka ulit. Kaya sabi ko sa'yo, Andy. Sabi ko sa'yo, ano, hindi siya pwedeng tostado, di ba? Kasi matitigas ito pag tostado. Parang sisilo. Ano yung tapa nga? Nagprito pa naman yung tostado. Kaya sabi ko, wag mong tostado, titigas siya pag tostado. Bago pa kami tuluyang mag-inuman, Visual, baka este magkwentuhan, bago pa tuluyang matapos ang video na to, may mensahe lang ako na gustong iwanan. Sa bawat pagsubok na dumating sa ating buhay, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang buhay ay puno ng hamon, ngunit ito rin ay puno ng pagkakataon upang magbago, matuto at maging mas matatag. Ang bawat araw ay isang panibagong simula, isang pagkakataon upang itama ang ating pagkakamali at paunlarin ang ating sarili. Huwag mong hayaan ang mga pagkabigo na umadlang sa iyong pag-abot sa iyong mga pangarap. Ang pagkabigo ay hindi wakas, kundi isang hakbang tungo sa tagumpay. Laging tandaan na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman o karangyaan. Ito ay nasusukat sa kung paano mo napagtagumpayan ang mga balakid sa iyong daan at kung paano mo napanatili ang kabutihan sa iyong puso. Ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa, paggalang sa sarili, at pagtitiwala sa Diyos ay mga haligi ng matagumpay at makabulukang buhay. Sa tingin mo'y mabigat ang mundo, pikit mo ang iyong mga mata at magdasal. Lagi kang may kasama, ang iyong pamilya, mga kaibigan, at higit sa lahat, ang Diyos na nagbigay sa iyo ng lakas at tapang upang harapin ang lahat ng bagay. Paalala lamang, hindi ka nag-iisa. Ang bawat paghihirap na pinagdaraanan mo ngayon ay bahagi ng mas maganda at mas maliwanag na bukas na darating para sa iyo. Kaya't magpatuloy ka sa iyong paglalakbay, kahit yan naman ito kahirap. Lagi mo tatandaan na may liwanag na naghihintay sa dulo ng bawat madilim na daan. At sa bawat takbang na iyong gagawin, magtiwala ka sa iyong sarili. Dahil kaya mo at higit sa lahat, nararapat kang magtagumpay. At kami nga po pala ang meron man, wala man, bahala na si Batman. And this is our first video. At kung umabot ka sa bati ng video na to, pwede mo i-comment sa baba kung nasaan ka nung napanood mo itong video na to. At kung nagustuhan mo rin yung panonood sa aming video, pwede mo i-click yung subscribe button sa baba at yung notification bell para updated ka sa mga susunod pa naming video. Maraming salamat. Ingat!